Estefania. Nasa si tita? Katatapos lang niya magbigay ng pahayag. Kaya pinauwi na namin siya, Miss Estefania. Kung gano'n pala, maaari na rin ako umuwi. Hindi. Ikinalulungkot ko pero hindi ka pwedeng umuwi dahil ikaw ay arestado sa tangkang pagpatay kay Miss Maria de Jesus Velarde. Sinang dumating? Marichuy, ako ito, si Blanca, ang tagapag-alaga ni Mayita. Buti naman at nakakabangon ka na. Kumusta ka na? Mabuti na. Salamat. Sa nakikita ko, malapit ka na makauwi. Gustong-gusto mo na sigurong umalis sa ospital na ito. Oo, tama ka. Gusto ko na nga umalis dito. Pero kailangan ko pa muna magpagaling ng husto at magpalakas. Eto nga, sinusubukan ko maglakad ng paunti-unti. Mas madali kung nasa lugar ako na nakasanayan ko na. Isang lugar na alam ko ang bawat sulok at pader. At pag nagsimula na ako maglakad, bibilangin ko ang bawat hakbang papunta sa pintuan. Hanggang sa maabot ko ang mga gamit sa bahay. Kailangan ko kumilos. Sabi nga ni Father Anselmo, ang mga taong bulagay may silbi rin. Dapat matuto ko. Tsaka kailangan ko rin alagaan ang aking anak. Kahit na ganito ko. Sa palagay ko, magiging mabilis ang iyong pagaling dahil isa ka matapang na babae. Yan din ang sinasabi nila sa akin. Pinalalakas na ng loob ko para hindi ako mawalan ng pag-asa. Salamat sa inyong lahat. Pasensya ka na kasi masyado lang ako nadadala sa mga nangyayari sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nagpunta ako dito para makapagpaalam. Gusto sana kitang makita bago ako umalis. Aalis ka na, Blanca? Oo. Ngayong araw ang alis ng eroplano ko. Mga 2:00 ng hapon. Bago man lang ako umalis, gusto kong malaman mo kung gaano ako kasadal na kilala kita, Marichuy. Ipagdarasal ko na sana gumaling ka agad. Salamat. Kung ganun, sige na. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Isa kang halimaw ng kahinaan, Estefania. Alam mo bang muntik mo nang mapatay si Marichuy? Yan nga ang gusto ko mangyari sa kanya. Hindi niyo ba alam? Ayoko siya mag-iisang bulag lang. Gusto ko siyang mawala sa mundong ito. Gusto ko siyang mamatay. Sana namatay na lang siya. Napapagod na ako dahil lagi na lang siya umi-eksena sa buhay ko. Nakalimutan niyo na ba? Ang una niyang ginawa ay inagaw sa akin si Juan Miguel. Walang sino man ang magmamahal sa'yo dahil sa masama mong ugali. Wala! Kung hindi nagpakita ang hampas lupang yan sa buhay natin, ako pa rin ang ituturing ninyong anak at hindi siya. Karapatan na kailanman hindi mo naging pag-aari. Kinuha mo ang karapatan na yun kay Marichuy na dapat siya ang nakinabang. Pwede naman siyang tumira sa kalye o matulog kung saan-saan na kadalasan naman niyang ginagawa. Masaya naman tayo sa bahay. Nang bigla siya ng gulo. Kinuha niya ang lahat sa akin. Hindi totoo yan. Dahil lahat ng mga bagay na nakuha mo ay hindi iyo. Wala ka na rin magagawa dahil lahat ng mga yon ay binigay mo na sa akin. Pinagsisiyang ko ng pagturing ko sa iyo bilang anak. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pangalan at katayuan, lahat ng yan ay sa akin lang nararapat at hindi sa kanya. Isa kang manggagamit kaya dapat kang makulong. Dahil ba nalaman mong anak mo siya? Kaya gusto mo akong paalisin sa iyong pamamahay na parang isang magnanakaw. Dapat lang na mangyari yan sa iyo. Kaya gusto kong mamatay na siya para hindi na niya makuha mga bagay na pag-aari ko dahil wala siyang karapatan. Ako lang ang may karapatan sa bahay na yon. Pinagsisisihan ko kung bakit hindi ko pa siya napatay. Galit na galit ako sa kanya. Alam mo ba yon? Gusto ko siyang durugin ng pinong-pino. Gagawin ko lahat para mawala siya sa buhay ko at sa mundong ito. Humanda sa akin ang Marichuy na yun dahil guguluhin ko ang buhay niya. Tama na yan, Estefania. Ikaw ay mahuhusgahan at siguradong mapaparusahan. Sige, kung yan talaga ang nararapat. Pero hindi pwedeng ako lang. Dapat yun rin parusahan. Ang babae nag-trader sa akin. Kasama ko siya makukulong at mapaparusahan ang habang buhay. Ang programang ito ay... Salamat. Paano? Talagang tuloy na alis mo? Oo naman. Talagang tuloy na. Blanca, gusto kong sabihin na... Babalitaan na lang kita kung ano ang mga nangyayari sa akin. Tatawagan kita pagdating ko roon. Pangako yan. Sige, asahan ko yan. Kung ganon... Salamat. Salamat sa lahat. Salamat.
Patricio. Ikaw pala. Sir Patricio. Nasa bahay niyo ako kanina. Medyo kinakabahan si Ma'am Cecilia kaya pinapunta niya ako rito para makibalita. Hinihintay lang namin na papuntahin uli si Estefania. Tatanungin niyo ba siya ulit? Kailangan nilang magharap na dalawa. Dahil ayon kay Isabela, wala daw siyang kinalaman sa mga nangyari. Pero sabi ni Estefania, kasabwat ng kanyang tita dito. Salamat. Dali na siya dito. Parating na siya. Sandali lang, Mr. Simaro. Ano yan? Pwede bang manatili si Dr. San Roman dito sa loob? Siya ang asawa ng anak kong si Maria de Jesus. Pwede. Dapat lang na nandito nga siya. Salamat po. Walang anuman, Mr. San Roman. Papasukin na siya. Nandito ka ba para makita mo ang eksena, Juan Miguel? Maupo ka. Kumusta? Mahal kong tita. Ano ba? Umpisahan na natin to. Ay naman siya at kinumbinsin niya ako. Kaya alam niya lahat ng mga plano ko. Huwag mo sasabihin hindi mo alam. Sige na, sabihin mo yan sa harap ko. Tumahimik ka. Hindi, huwag mo akong pipigilan magsalita. Sinabi ko sa'yo na huwag mo sasabihin ang plano ko, pero nilaglag mo ako, traitor ka. Alam na nilang lahat, Estefania. Kaya mo ba inamin o baka nabigla ka lang? Sinabi mo ba lahat? Sinabi mo ba mga kailangan niyang malaman o baka kulang pa? Umamin ka na dahil booking ka na. Bakit kailangan mo ako idamay sa mga kalokohan mo? Tingin mo, ligtas ka sa kasong to kung nilaglag mo ako? Hindi ako nag-iisa dahil magkasabot tayo. Ang mong talo ka na. Dahil sa... Ano ba sabihin mo? Pareho lang tayo. Pareho tayo na kulay. Kung tutusin, pinalabas mo. Kay Patricio Velarde, na ako ang tunay nilang anak nang sa ganun makakuha ka ng pera sa kanya. Oo! At alam mo ang lahat ng yan, hindi ba? Umayin ka pa nga sa akin, hindi ba? At tuwang-tuwa ka naman dahil makikinabang ka rin. Hindi mo ba natatandaan? Estefania, kung gano'n alam mo na hindi ikaw ang tunay naming anak. Oo naman, alam niya. Sige, wag mong aminin. Sige, tignan lang natin kung sino pang maniniwala sa'yo. Nakakain na siya ng marami. Sabi nga nila, masaya ang isang bata na busog. Teka, Iha, anong ginagawa mo bago ako dumating? Iniwan kitang nakaupo kanina. Nagsasanay lang po ako maglakad-lakad, Aling Candy. Lalo na dito sa loob ng kwarto. Yun. Nang mag-isa? Ay, naku, Iha. Paano kung nahulog ka at nasaktan ka? Baka lalo ka lang magtagal dito sa ospital. Hindi po. Alam nyo ba, kasi kikwento ko sa inyo. Magmula dito hanggang sa kama, tsaka mula sa lamesa ay may 4 na hakbang. Ha? Tapos, magmula naman sa lamesa papunta sa pintuan, may 8 hakbang. Pagkatapos pumunta ako malapit sa pader at bumalik po ako ulit. Binilang ko at 15 hakbang lahat. O, di ba? Talaga? Ang galing naman. Paano mo naman nagawa yun, Iha? Ginawa ko yun ng maraming beses at paulit-ulit, Aling Candy. Binilang ko po ng paulit-ulit. Palagi ako nag-aalala sa'yo. Samantalang ikaw, nandito ka. Nagsasanay. Naglalakad ka na paulit-ulit. Hawakan niyo po si baby at ipapakita ko sa inyo, Aling Candy. Sige na, kunin niyo po siya. Sige na. Eto na po siya. Hawakan niyo muna Akin siya. na siya. Tingnan niyo ako mabuti, ha. Sabihin niyo sa akin kung tamang nilalakaran ko. Tingnan niyo. Mag-iingat ka, ha? Pagbasta niyo mabuti, ha. Matutuwa kayo sa akin, sigurado yun. Eto na po. Aber, sige nga. Sandali lang po. Oh, tingnan niyo ako. Eto na po ako. Naku, sige nga. Tingnan nga natin kung kaya mo. Ay! Tama ba, Aling Candy? Tama ba yung pinupuntahan ko? Bibilang ako. 1, 2, 3, 4. Nakita niyo ba? Nagawa ko, hindi ba? Teka, sandali. Magaling. Nakakatuwa naman, Iha. Teka, ilang hakbang ba ang papunta dyan? 4 na hakbang po. Teka, doon naman ako sa may pintuan. Teka, 1, 2. Ayun, tingnan mo ang mama mo, Tingnan mo yung ginagawa niya. Ang 3. galing, di ba? Ha? 4. Ang galing niya. Di 5. ba? Ha?
mo ang mama mo. Ang galing niya. 6. Ang galing-galing. 7. 8. Nandito na ako sa pinto. Nakita niyo ba ako, ha? Ano, posible po, di ba? Ay, ang galing naman. Ang galing-galing Sabi mo, ko sa inyo Iya. Kaya ko, hindi ba? Mama ko yan. Mama ko yan. Sige pa. Sige pa. Mama ko yan. Mama ko yan. Sige pa. Lakad pa. Mama. Yehey! Ang galing ng mama ko. Ang galing-galing ng mama ko. Yehey! Yehey! Ang galing-galing. Hindi ko akalaing magagawa mo kaming lokohin at linlangin ni Cecilia. Hindi ko maisip na magagawa mo kaming pagsamantala. Tama! Ginawa niya yon. Ngayon alam mo na ang totoo niyang ugali. Tama na, tumigil ka na! Nagsakripisyo ako para kay Stefania. Ginawa kong lahat para mapagbigyan siya sa mga kapritsyo niya at sa mga luho niya. Hindi mo ginawa yan para sa akin. Ginawa mo yan para sa sarili mo. Gusto mo makihati sa pera. Wala akong utang na loob. Hayop ka. Nilinlang mo silang lahat. Alam niyo ang ginawa niya? Para umalis si Marichoy sa bahay. Nagdamit panlalaki siya. Pumasok siya sa kwarto niya habang natutulog si Marichoy para takutin siya. Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Di ba? Sinira mo mga gamit niya at lahat ng mga bagay na importante sa kanya? Nagkunwari siya na siya ang biktima para mapagalitan si Marichoy at mapalaya sa bahay. At ano naman ang ginawa mo para mabasag ni Marichoy yung lalagyan ng prutas sa ibabaw ng lamesa? Diyos ko. Pakala mo yun! Paano naman yung mga alahas? Nalimutan mo na ba? Sino nagtago nun? Hindi ka ba talaga titigil? Huwag ka na magsalita! Si Estefania ang nagtago ng alahas para palabasin na si Marichoy ay isang magnanakaw. Pero nung makita niya yung sa kwarto mo, nagsisigaw ka para palabasin na siya ang kumuha ng alahas. Kaya nga, nagawa nilang palayasin si Marichoy sa bahay, hindi ba? Tuwang-tuwa ka pa nga dahil siya ang pinagbintangan, hindi ba? Sir Patricio! Sir Patricio, magpadala kayo ng ambulansya, madali! Narinig niyo ba ako? Sir Patricio! Sir Patricio, narinig niyo ba ako? Sir Patricio!